Hi guys! So, nandito ulit kami sa kotse. Sa loob kami ng sasakyan. Papunta kami ng Magic of Lights dito sa London, Ontario, Canada. So, today is Friday, December 13, 2024. Ipapasya lang namin yung mga bata sa Magic of Lights. Nakita lang namin to sa Facebook. Then, bumili kami ng ticket online. Wala kasi masyadong ganap dito sa London. So, kaya naisipan namin dalhin dito yung mga bata. Maganda kasi yung weather ngayon. Next week yata yung mag-snow ulit. Pero kaya magandang ilabas yung mga bata ngayon. So, itutour namin kayo dito sa Magic of Lights. Ano siya? Drive-thru lang siya. Makakita ng mga iba't ibang design ng lights. So, makita niyo yung loob ng Magic of Lights. Yan. While nagtutour tayo sa loob, may i-discuss akong ibang nagtanong sa amin kung kamusta daw kami dito, kung napapractice daw ba namin yung pagiging nurse namin dito sa Canada. Yeah. So, quick background lang po. Pareho kaming nurse ni Daddy from Philippines. So, nasa government hospital kami nag-work and pareho na kaming permanent nurse sa government. So, bago kami pumunta dito, nag-resign kami doon. So, nakuha naman namin yung mga dapat makuha. Yeah, so nakarating kami dito sa Canada ng November 26, 2023. So, bago pa kami pumunta dito, dahil international student si Daddy, ako yung open work permit, inasikaso ko na yung papers na kailangan. So, sa Philippines pa lang, nag-open na ako ng account sa NNAS or NNAS. Yun. Sa NNAS, kailangan kasi siya bago ka makapag-practice dito. Bago ka makapag-register sa CNO. So, NNAS siya. Parang nag-evaluate siya ng education mo, tsaka yung employment, tsaka sa PRC. So, ang kailangan doon, yung nursing education. So, from my school, nagpasa ako doon ng mga requirements na ipapadala nila sa NNAS. So, may bayad din yun sa school, tsaka yung padala sa DHL. Tapos, sa PRC, yung verification, license verification. Tapos, yung employment, yung kailangan kasi yan sa safe practice na tinatawag nila. So, yung employment, yan, may pina-sign ako sa chief nurse. Chief nurse namin, may pinasagutan ako sa kanila. Then yun, sinend na sa NNAS after. So, yun, after 2 months yata o 3 months, siguro nandito na ako sa Canada noon. Nakarating na kami dito. November din yata. Natanggap ko yung result ng NNAS. Ano siya, somewhat comparable. Kasi graduate ako ng 2007 sa FEU. Parang 2 years lang yung equivalent yata sa kanila nung nursing degree nila. Nursing degree ko dito sa Canada. Kaya somewhat comparable siya. So, sa RN sa RN. Hindi siya pang RN daw. So, kailangan ko yatang mag-aral ulit. Or, yung iba nga sabi, mag-NCLEX na daw agad para ma-met yung education. So, dahil nandun na nga siya, somewhat comparable, ang na-met lang niya na education pang RPN or LPN, yung Registered Practical Nurse or Licensed Practical Nurse. Then, yun yung na-met niya, yung education nun. Tapos,
pwede ka na ring mag-exam ng RexPN. Yun yung exam kasi ng RPN, yung RexPN. Pearson VUE rin siya, parang NCLEX din. Doon ka mag-exam sa test center ng Pearson VUE. So, dito na ako nag-exam nun sa London, Pearson VUE. Tapos, ang ginamit kong reviewer doon, yun din, yung sa Simplify NCLEX. Yun lang din yung ginamit kong reviewer. Tsaka hindi ko masyadong kasi hindi ko alam kung ano bang RPN eh. So, yun lang yung ginawa kong reviewer, yung Simplify NCLEX. Tapos, ayun, yun yung sa exam. May bayad din yun. Yung registration mo pa lang sa CNO, may bayad yun. Tapos, from doon, pagka-register mo, lalabas yung mga requirements. So, sa RPN kasi yung sinus ko, hindi ka RN kasi nga, hindi siya comparable, di ba? So, alam ko na kaya RPN na yung pinili ko dun sa CNO. From CNO na RPN, na-met yung education. Kaya, tsaka yung safe practice from NNAS. Kaya, pwede ako mag-exam ng RexPN. Tapos, yun, may jurisprudence exam din. Online din yun, may bayad din yun. Tapos, may police or background check. May bayad din siya. Tapos, may language proficiency din siya. Yun yung pinakahuli ko yung language proficiency. Kasi, hindi ako nag-IELTS, hindi rin ako nag-CELBAN. Ang ginawa ko, na-hire ako sa retirement home as PSW. Pero sinabi ko na kasi sa kanila na may pending na ako ng RPN, language proficiency na lang. Eh, ang hanap rin naman talaga nila is RPN. So, ang ginawa nila, hinire lang nila ako ng PSW for 1 week. Pero parang yun lang rin yung orientation ko nun as RPN. Then, after 1 week, pinasa na nila yung form ng language proficiency. Kaya, ayun, biglang na-apply ko na agad siya ng license. Kaya, nag-work ako as RPN na doon. So, ganun siya. Kaya na-met ko yung language proficiency ko nang hindi ako nag-IELTS or nagsasalban. Bali, pumasok rin ako ng retirement home. Mahirap rin dito makapasok kasi usually referral din. May nag-refer lang din sa akin para makapasok ako doon. Kasi kapag wala kang Canadian experience, parang mahirap makapasok. So, luckily, may kapatid na nag-work doon, tapos ni-refer ako. Tapos ayun, sila yung naging language proficiency ko nakapag-met para makuha ko yung license sa RPN. So, ganun yung process niya ng RPN. So, ako, nag-work ako sa RPN. Si Daddy, international student. Pero meron na rin ako eligibility ng NCLEX sa New York State. May eligibility na rin ako. Pero, kasi mahirap, yearly kasi ang renewal dito ng license. Kung kukuha rin ako ng RN, another bayad ulit yun. So, parang ang dami mong babayaran. Tapos, yearly, magbabayad ka ng renewal. So, parang ang hirap makapasok rin dito sa mga hospital or ano kasi nga wala kang Canadian experience pa. So, siguro maintain ko muna yung RPN hanggang makatapos din si Daddy. Si Daddy, ayan, nasa ano siya, fitness first. Good life. Parang fitness first siya dito. Nasa good life siya. Good life fitness. Kasi free ang membership niya pag doon siya nag-work. So, enjoy naman niya yung working niya sa Good Life Fitness. Pansamantala. Pero sa January, kasi back to school na siya. So, stop na siya muna mag-work. Tapos ako, lilipat na ako sa long-term care. Mas malaki kasi ang sahod nila doon compare sa retirement home. So, yan. Try natin yung long-term care.
i-update ko kayo kung kamusta doon sa long-term care. Kasi retirement home, ano lang ginagawa namin as RPN doon. Magbibigay ng gamot. Oral meds lang naman sila madalas doon eh. Tapos yung insulin nila. Tapos kung wound care, kung may sugat. Pero bihira, retirement home usually, mga ano yan eh, ambulatory naman sila eh. Yung talagang tumira lang sila doon kasi nga binenta na nila yung house, retirement na nila yon, ganun. Pero wala silang mga sakit. So ayun, ganun lang sa retirement home. Ano lang, medication, tapos tulong-tulong, care plan. Yan. So, ano rin, hindi rin kasi ganun kalaki ang sahod sa retirement home compare sa long-term care. Sabi na mas mahirap ang long-term care kasi ngayon yung mga galing hospital na pinalabas na pero may mga sakit pa rin. Tapos, ayan. So, mag-ano rin ako noon kapag nag-start na ako doon. Yan. So, nakita niyo na yung loob ng Magic of Lights. Kung ano itsura niya sa loob. Yan. Nag-enjoy naman yung sila Erin dyan. Tsaka si Ponchi. Sa lights na yan. Drive-thru. Kasi ang lamig sa labas niyan eh. Naman may snow pa, diba? Sa gilid-gilid. So, ganyan yung mga ganap dito. Pang family, ano nila. Tapos, ayun, so, yun, yung nangamusta sa amin, napapractice ko naman yung as RPN nga lang siya, less responsibility lang siya sa RN, tsaka more on, sa mga facility, hindi sa hospital. Pero meron rin sa hospital na RPN. Pero, ewan ko ba, nahirapan ako mag-apply sa mga hospital. Sa talaga, long-term care lang yung madami. Tapos, siguro kasi kailangan mo rin ng referral. Parang backup, parang may backer ka rin dito. Networking, yun yung tawag nila. Hindi naman kasi ako friendly, joke. So, ayun, wala akong backer or backup referral from hospital. Tsaka yung interview rin nila dito. Naku, ang hirap rin ng interview nila, no? Nung in-interview ako, mahirap din. Tapos, aside from sa interview yan, kapag na-hire ka na, merong TB test, yung skin test, kung negative ka, nag-positive ako. Kasi syempre may BCG rin ako eh. Pero sa x-ray, after yun, pina-x-ray ako. Negative naman sa x-ray. So, yun. Before hiring, yun yung mga kailangan din. Yung COVID vaccine, kailangan. Tapos, ayun. So, ganun yung process namin. Si Daddy Russell, rin siya. Mag-nurse din naman siya dito. Pero, siya kasing student eh. Parang mahirap pagsabayin yung process na ginawa ko sa kanya kasi nag-aaral siya tapos ang daming babayarin pa, 'di ba? Yung dun pa lang sa akin eh. In fairness naman dito, yung Ontario, na-refund ko yung initial registration ko sa CNO. CNO lang yung na-refund ko. Pero yung sa NNAS, hindi ko na-refund yung NNAS. CNO lang registration yung na-refund ko from Ontario Health Force. So, yun yung parang incentives naman ng Ontario government sa mga international educated nurse na mga nag-a-apply dito. Kasi konti lang talaga yung nurse tsaka doctor nila dito. As in, konti yung doctor. Wala pa kaming family doctor dito eh. So, ayan. Enjoy naman sila sa mga nakita nilang lights sa Magic of Lights. Na-tour namin kayo sa loob ng Magic of Lights. 25 minutes din yata yan yung tour na yan. Drive-thru.
Then, kasi malamig naman kapag walk ka dyan, di ba? Ang lamig-lamig kaya parang nasa loob ka ng freezer. So, yan. Kung may tanong kayo or mag-message lang kayo. Kung kasi nagkikipit ngayon dito sa Canada eh. So, hindi ko nga alam kung makakapag-PR or what. Dahil sabi nga nila, nagbabawas sila ng mga foreign worker. So, let's see. Yeah. Yan. So, tignan natin kung makakakuha rin tayo ng PRs. Yan, mag-comment kayo kung may tanong kayo or may gusto kayong malaman kung paano maging RPN. So, ang ginawa ko lang, nag-research ako. Actually, yung mga Facebook groups, yan, nag-join ako doon, nagbasa-basa, nag-read kung paano. Doon ko lang din siya nalaman. Tapos yung process, lahat DIY lang naman yung ginawa ko. Pati yung sa NCLEX, DIY din yun. Pero siguro yung NCLEX after na ni Daddy. Kasi yearly nga yung renewal dito, di ba? Magkano rin yung renewal? Ngayon nag-renew na ako ng RPN. $400 yung renewal ko. So talagang kailangan mag-work para may pang-renew ka. Kasi yearly, di ba sa Philippines 3 years ang renewal. So, ayun, ganun yung pagiging nurse dito. Medyo magastos siya. Kasi lahat yata dito, almost lahat ng work dito, regulated. Tapos, mahigpit rin. Regulated, may mga siya. Kaya yun. Hindi naman siya compare sa Philippines. Siyempre, sa Philippines nurse, pagkapasa mo lang sa PRC, okay na, 'di ba? Tas CPD units dito, yearly magre-renew ka. Kailangan may work experience ka pa rin, safe practice. Ganun. So, maigpit din. Siguro, pag nakatapos na rin si Daddy, tsaka na anuhin yung NCLEX as RN. So, okay pa naman yung RPN. Kasi nga may mga kids din na kailangang bantayan. So, yan. So, yan na yung Magic of Lights. So, nakita nyo na yung loob ng Magic of Lights din na pinuntahan namin. Puro lights lang. Puro ilaw ng mga iba-ibang decorations. So, yan yung mga ganap dito na pwedeng puntahan. December hanggang January 4 lang yata yan. Tapos the next yung Disney Ice. So yun. So i-update ko kayo kapag nasa long-term care na ako. And kung ano na yung ganap namin dito.